Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, kumusta at isang magandang gabi sa iyo. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Papa Dudut YouTube channel, marami akong napakinggan na kwento na nagbigay ng inspirasyon sa akin para sumulat din at ibahagi ang aking kwento ng pag-ibig. Sana po ay pagkukulan nyo ito ng pansin. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Amelia, isang 60 anyos na naninirahan ako ngayon dito sa Taguig. October 20, 2018 nang mamatay ang asawa ko. Nagsama kami ng mahigit 50 taon at may 7 kaming anak, Papa Dudut. Ikinasal kami ng walang pag-ibig sa isa't isa dahil pinagkasundo lamang kami ng mga magulang namin. Gayunpaman, masasabi kong naging maayos naman ang buhay namin at ang pagsasama namin. At kinalaunan ay natutunan ko rin siyang mahalin hanggang sa mamatay siya. Nang mawala ang asawa ko ay kalungkutan ang dinanas ko. Kaya para malibang ay ginaya ko ang mga apo ko. April 12, 2019 ay nakipag-textmate ako sa isang lalaking nagngangalang Fernando na taga Bicol. Papa Dudut, madali kong nakasundo si Fernando dahil sa masaya siyang ka-text at kausap sa phone. Sa kabilang banda ay wala akong itinago sa kanya. Sinabi ko sa kanya ng maaga na 60 anyos na ako at mahirap lang. Tinanggap naman ako ni Fernando na 60 anyos at isang mayamang engineer. At doon sa madalas naming pagte-text at pagtawag ay unti-unting nahuhulog na ang loob namin sa isa't isa. Aba, bakit kaya kinikilig ang aking pinakamamahal na lola? Tanong sa akin ang apo kong si Rosa Maria. Sino ba kasi ang ka-text ninyo? At hindi ninyo na po mabitaw-bitawan ang cellphone ninyo? Usisa pa niya sa akin. Napangiti lamang ako bilang sagot sa kanyang tanong, Papa Dudut. Lola, ano po talaga? Mausisa talaga ang apo ko. Hindi ka rin makulit na apo. Natatawa kong sabi sa kanya. Curious lang po kasi ako kasi Lola, ngayon ko lang po kayo nakitang naging masaya ulit pagkatapos mamatay ni Lolo. Sino po ba ang nagpapasaya sa inyo? Ha? Gusto talaga niyang malaman ang kasagutan kaya matyaga siyang naghintay ng response ko. Huwag mong sabihin to sa mama mo ha. Apo, meron akong ka-text. Fernando ang pangalan niya. Alam mo ba, nararamdaman kong may gusto siya sa akin pag-amin ko sa kanya. Namilog naman ang mga mata ni Rosa Maria. Tila ba hindi siya makapaniwala na sa edad kong ito ay meron pang magkakagusto sa akin. Talaga po Lola? Teka, paano niyo naman po nasabi na may gusto po siya sa inyo? Usisa pa sa akin ng apo ko. Kung babasahin mo yung mga tinetext niya sa akin, halatang may gusto siya. Sobrang maalalahanin siya sa text. Lagi niya akong kinukumusta. Sabi niya pa sa akin, hindi raw nakukumpleto ang araw niya kapag hindi niya ako nakaka-text. Tapos alam mo ba, ako, gusto raw niya akong makita at makilala ng personal. Gusto raw niyang marinig ang kwento ko sa kanya. Teka Lola, alam po ba ng ka-textmate ninyo na lola na po kayo? Tanong pa niya sa akin. Iniisip niya siguro na baka nagpapanggap akong bata kaya merong nagkagusto sa akin. Oo apo, bago pa lang ako makipag-text sa kanya, sinabi ko na isa akong 60 anyos na lola. At alam mo kung anong sabi niya. Ayos lang daw sa kanya. Kaya heto, matagal na kaming textmates. Lolo na rin po ba yung textmate ninyo? Ang sabi niya sa akin ay 54 lang daw siya. Sagot ko. Lalong hindi makapaniwala ang apo ko. Talaga 54 lang siya? Ibig sabihin pala ay halos 5 taon po ang tanda ninyo sa kanya. Ibang klase po kayo Lola Amelia. Lola na pero may love life pa ang peg. Natatawang sabi pa niya sa akin. Samantala, kinagabihan bago ako matulog ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Fernando. Gawain na naming dalawa na bago matulog ay tinatawagan niya ako. Hi Amelia, kumusta? Namiss ko kasi ang boses mo kaya ako napatawag. Sabi sa akin ni Fernando. Oo, ayos naman ako.
Ako rin namimiss na kita. Kinikilig kong pag-amin sa kanya. Yung pag-text at pagtawag mo sa akin, ang kaisa-isang libangan ko lang. Lalo na kapag mag-isa lang ako dito sa bahay. Alam mo, gusto rin kitang tawagan sa cellphone mo kaso wala akong perang pangtawag Mahigit 7 pesos kada minuto ang tawag sa cellphone. Kaya hanggang text-text lang muna ako, ang sabi ko naman sa kanya. Huwag kang mag-alala, ako na lang palagi ang tatawag sa'yo. Nabasa mo na yung huling text ko sa'yo kanina. Naalala ko yung huling text message niya sa akin. Oo, tama ka dun sa text mo. Total naman matagal na tayong textmates. Bakit hindi muna tayo magkita ng personal? Saan mo ba gustong lugar para magkita tayong dalawa? Tanong ko sa kanya. Pagkatapos noon ay nagkasundo kaming magkita sa isang lugar na espesyal at yung makakapamasyal kaming dalawa. Nagkasundo rin kami na pareho kaming magsusuot ng pulang damit para kapag nagkita kami ay madali naming makikilala ang isa't isa. Nakaramdam ako ng sobrang pananabik noon sa pagkikita namin. Samantala, madalas magpasaring sa akin si Fernando na kesyo gusto raw niya ako pero tinawanan ko lang ang lahat dahil una, siya ang magkakagusto sa isang lolang tulad ko. At saka masyado na akong matanda para sa pag-ibig. Sa kabilang banda ay natuloy ang una naming pagkikita kinabukasan. Nandito na ako, Amelia, sabi sa akin ni Fernando habang magkausap kami sa cellphone. Nakaramdam naman ako ng sobrang pananabik. Talaga? Nasaan ka na ba? Ano bang palatandaan mo para makilala kita? Siya ang nagtanong sa akin. Katulad ng napag-usapan, nakasuot ako ng pulang blouse tapos itim na palda. 2 dala kong bag, yung isa itim. Nakasalamin ako, nakatakong at saka syempre lola na, sabi ko naman sa kanya. Pagkatapos noon ay naputol na ang tawag at matyaga akong naghintay noon kay Fernando. Hanggang sa may lumapit sa akin na lalaki na nagpakilala siyang si Fernando. Ikaw pala si Fernando? Matangkad? Maputi ka pa? At saka gwapo ka pala talaga sa personal? Puri ko sa kanya. Salamat sa papuri, Amelia. Siya nga pala, sa Loyola Heights ako nakatira. Malapit lang yun dito. Sama ka sa akin. May mga hinanda akong sorpresa para sa iyo, pag-aaya ni Fernando sa akin. Siyempre agad naman akong pumayag at wala pang 3 minuto ay nasa loob na kami ng bahay ni Fernando. Hindi ko akalain na masyon pala ang bahay mo. Maluwag din ang bakuran mo. At yung kubo, ang totoo niyan kasing laki na yan ang bahay namin sa Maynila. Manghang sabi ko sa kanya. Sino-sino ba naman ang kasama mo dyan sa bahay ninyo? Agad namang sumagot si Fernando sa tanong ko. Ako lang mag-isa. Actually hindi pala. Kasama ko yung mga kasambahay ko. Yung mga pamilya mo? Usisa ako sa kanya. Hiwalay na ako sa asawa ng 9 na taon, di ba? Tapos yung mga anak ko, nanay ko at yung kapatid kong babae, nasa ibang bansa na. Kwento pa niya sa akin. Ang lungkot naman. Ako nga kasama ko pa sa isang bahay yung mga anak at apo ko. Kahit na sabihing maliit lang ang bahay namin. Ang sabi ko naman sa kanya. Ngayon alam mo na kung bakit malungkot ang buhay ko. Kasi nag-iisa lang ako. Kaya naging libangan ko na ang pakikipag-textmate at nagpapasalamat ako at nagkakilala tayong dalawa. Sino mag-aakala sa pag-iimbento ko ng numero makikilala ko ang isang babaeng katulad mo. Nakangiting wika ni Fernando sa akin. Para bang pinagtagpo talaga kami ng tadhana. Pagkatapos noon ay nilibot namin halos ang buong paligid ng kanyang bahay. Hindi nagtagal ay dinala niya ako sa likod ng bahay kung saan ay may malaking swimming pool. Sa gilid ay magagandang ilaw at maliliit na fountains. Sa hindi kalayuan ay nakita ko na ang sinasabi niyang sorpresa. Isang romantic dinner date with him. Masarap at healthy na pagkain ang sinerve sa amin ng mga kasambahay ni Fernando. Tuwang-tuwa silang lahat sa amin at meron pang isa na nagsabing bagay daw kami ng amo niya. Pagkatapos noon ay iniwan na nila kami at nagkaroon kami ng private romantic dinner. Amelia, noong namatay ba ang asawa mo, sumagi ba sa isipan mo na magmahal ulit? Maya-maya ay itanong sa akin ni Fernando. Nako Fernando, matanda na ako. Hindi ko na dapat iniisip pa yan. Natatawang sagot ko sa kanya. Dapat sa edad mong yan, may makasama ka.
dapat sa buhay, sabi pa niya sa akin. Hindi na ako umaasa pang magkakaroon pa ako ng buhay pag-ibig. Ipapasa ko na lang yon sa mga kabataan, ang sabi ko naman sa kanya. Ngunit hindi tumigil si Fernando sa pangungumbinsi sa aking magmahal ulit. Amelia, bakit hindi mo subukang magmahal ulit? Ano ngayon kung may edad ka na? Sa pag-ibig naman, age does not matter. Ika nga. Muli akong napahagikik. Hindi na ako umaasa pa na may magmamahal pa sa akin. At sino naman ang magmamahal sa akin? Lola ako, matanda. Paano ko bang sabihin sa iyo na merong nagmamahal sa iyo? Panunubok niya sa akin. At sino naman yon, Fernando? Ikaw? Panguhuli ko sa kanya. Bakit hindi? Sabi niya sa akin sabay kindat. Pagkatapos noon ay nagtawanan lamang kaming pareho habang ini-enjoy ang gabing iyon na magkasama kami. Papa Dudut, simula noon ay mas naging malapit kami ni Fernando sa isa't isa. At nang tumira na siya sa Maynila dahil sa trabaho niya, ay madalas na kaming lumabas para mamasyal, Papa Dudut, para kaming magkasintahan. Madalas siyang magparamdam sa akin hanggang sa isang araw, isa na ang pagtatapat ang kanyang ginawa. Naka-receive ako ng text message mula sa kanya na nagsasabing mahal niya ako. Ako naman ay nagulat sa aking nabasa kaya nag-decide akong makipagkita sa kanya para klaruhin sa kanya ang lahat. Seryoso ka ba talaga doon sa sinasabi mo sa akin? Totoo ba talaga na mahal mo ako? Yun ang una kong tanong sa kanya pagkarating niya sa aming meeting place. Oo, totoo yun, Amelia. Mahal kita at handa kong panindigan yon. Seryoso niyang sabi sa akin. Pero matanda na ako, di ba? Sabi ko sa kanya at para bang nahihiya akong i-entertain ang posibilidad na maging kami. Pareho lang naman tayo at saka di ba may kasabihan na pagdating sa pag-ibig, age does not matter. Panunubok pa niya sa akin. Ano bang nakita mo sa akin? At sa dinami-rami ng mas batang babae dyan, ako pa na isang lolang minahal mo. Usisa ko pa sa kanya. Samantala, huminga naman ng malalim si Fernando bago nagpatuloy. Hindi ko ma-explain kung bakit. Masasabi ng puso ko, mahal kita. Besides, puso naman ang nagdidikta ng kung sino ang mamahalin, di ba? Hindi ako nakaimik sa kanyang sinabi. Sinuri ko mabuti ang aking damdamin at aminin kong isinisigaw talaga ng puso ko ang pangalan ni Fernando. Pero itinatanggi ko yon sa aking sarili dahil na rin sa aking limitasyon. Amelia, mahal mo rin ba ako? Seryosong tanong niya sa akin. Kung hindi mo ako mahal, sige titigil na ako. Naghihintay siya ng sagot sa akin. Matanda na kasi ako, Fernando. Kaya ako nag-aalinlangan. Pag-amin ko naman sa kanya. At saka kamamatay pa lang ng asawa ko. Ayaw ko namang maging panakip-butas ka lang. Dagdag ko pa sa kanya. Di maghihintay ako hanggang sa handa kang magmahal. Sagot naman niya sa akin at tila ba ayaw niyang sumuko, Papa Dudut. Napatingin naman ako sa kanyang mga mata. At nakita ko naman ang sincerity doon. Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Tumango naman siya bilang sagot sa akin. Amelia, alam kong nararamdaman mo naman na totoong mahal kita. Nagdadalawang isip ka lang na tanggapin ako dahil iniisip mo na malaking agwat ng edad natin. Amelia, heto lang ang tandaan mo. Kahit sino ka pa, kahit ano pa ang itsura mo, edad mo ay walang makakapigil sa akin na mahalin ka, paniniguro pa niya sa akin. Papa Dudut, sa totoo lang ay hindi ko ginusto ito. Lalong ayaw kong malaman ng mga anak ko. Pero si Fernando ay nagsabi na dapat ay ipaalam niya sa mga anak ko na gusto niyang hingin ang kamay ko. Nabigla ako noon at hindi ko alam ang sasabihin ko. Naguguluhan ako ng mga panahong yon, Papa Dudut. Hindi ko akalain na mapapamahal sa akin si Fernando at ganun din siya sa akin. Hindi ko akalain na kahit matanda na ako ay madadali pa ako ng mahika ng pag-ibig, Papa Dudut. Nasabi ko na sa sarili ko na hindi na ako mag-aasawa pang muli pero sinubok talaga ng tadhana ang prinsipyo ko. Sa tuwing nakikita ko at nakakasama si Fernando, hindi ko maiwasan na ma-in-love sa kanya. Dahil doon ay napag-usapan kami lalo na ng mga taong nakakakilala sa akin. Kaya naman nagpasya ako noon na iwasan muna si Fernando
Nagpalit ako ng SIM card para hindi na siya makapag-text. Kaso Papa Dudut, hindi ko rin napigilan ang sarili ko dahil palaging si Fernando ang nasa isipan ko. Hanggang isang araw, muli akong nakatanggap ng tawag mula kay Fernando. Amelia, akala ko nawala ka na. Akala ko hindi mo na ako sasagutin sa mga text ko at tawag sa'yo. Ano bang nangyari ha? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Nasira lang kasi yung dati kong cellphone. Yun na lamang ang pinalusot ko noon sa kanya. Pero nakahalata pa rin siya na nagsisinungaling ako. Iniiwasan mo ba ako? Alam mo Amelia, dahil sa ginawa mo, nagkasakit ako. Nagulat naman ako at labis na nag-worry para kay Fernando. Ha? May sakit ka? Dahil sa kakaisip ko sa iyo. 3 araw na akong hindi pumapasok sa trabaho dahil sa sakit ko. Ngayon kung patuloy mo akong iiwasan, asahan mo ang lalalapang sakit ko, sabi niya sa akin sa kabilang linya. Labis naman akong nag-alala para sa lalaking mahal ko. Huwag mo naman akong takutin Fernando, saway ko sa kanya. Nagbabaka sakaling nagbibiro lamang siya. Hindi kita tinatakot. Totoo ang sinasabi ko. Seryoso niyang sabi. Dahil doon ay napilitan na akong sumuko. Sige, hindi na kita iiwasan. Pangako. Dali-dali naman akong pumunta sa kanyang bahay. Sumakit pa nga ang mga kasukasuhan ko sa pagpunta sa kanya. Pero wala akong pakialam. Ang importante ay makita ko ang kalagayan ni Fernando. Kasi naman, nagpapabaya ka sa katawan mo porket bata ka pa. Natatandaan kong sabi ko sa kanya habang inaasikaso siya sa kanyang kwarto. Salamat Amelia at pumunta ka pa dito para lang alagaan ako, wika ni Fernando sa akin. Kahit na may sakit siya ay ramdam kong masaya siya dahil kasama niya ako. Ayaw ko kasing may mangyaring masama sa iyo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko Fernando. At saka ayaw ko rin na may mangyaring masama sa iyo kasi mahalaga ka sa akin. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin. Pagkatapos noon Papa Dudut, hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at muli kong ibinalik ang komunikasyon namin. At sa pagdaan nga ng mga panahon, si Fernando lang ang laman ng isipan ko. Hindi na ako makatulog at makakain dahil doon. At kapag magkasama kami ni Fernando ay natutokso akong yakapin siya. Papa Dudut, sa pagkakataong yon ay aminado na akong mahal ko talaga siya. Pero hanggat kaya ko ay pinipigilan ko pa ang sarili ko dahil na rin siguro sa takot sa mga magiging reaksyon ng mga taong nasa paligid namin. Hanggang sa isang maulan na araw, muling napansin ni Fernando ang aking kalungkutan. Kaya nag-worry siya at nagtanong sa akin. Hindi nagtagal ay nasakyan din niya ang aking iniisip. Amelia, sundin natin kung ano ang nararamdaman natin. Kahit sino ka, kahit na sabihing mas matanda ka pa kaysa sa akin, wala akong pakialam. Tanggap kita kahit ano pang nakaraan at itsura mo kasi mahal kita. Amelia, ikaw na ang perpekto para sa akin. At kung tatanungin mo naman ako kung anong nakita ko sa iyo, ang masasabi ko lang ay ikaw ang sinasabi at binubulong ng puso ko. Yon ang sabi niya sa akin habang sumisilong kaming pareho sa dalang payong ni Fernando. Hinahatid niya ako noon pauwi sa aking bahay. Samantala, napatingin lamang ako sa kanya na may pag-aalala sa sasabihin ng mga taong nakapaligid sa amin sakaling mapagpasyahan namin ni Fernando na pumasok sa isang relasyon. Wala akong pakialam sa mga sasabihin ng tao sa ating dalawa. Basta ang mahalaga ay mahal kita. Yun naman ang paninigurado ni Fernando sa akin. Sana'y maramdaman mo ang katapatan ko sa iyo. Hindi ko naman hinihingi sa iyo ang pagsagot agad sa akin. Ang sa akin lang ay huwag mo sana akong iwasan. Nasasaktan kasi ako, muli niyang sabi sa akin. Hindi ako nagsalita noon pero napasandal ako sa kanyang mga braso. Sa mga sandaling yon ay sinamantala ko na ang pagiging knight and shining armor ni Fernando sa akin. Alam mo ba, nung nasa bahay ako, nag-text sa akin ang apo mo at ang sabi niya na stranded ka raw dito. Siyempre ako naman hindi mapakali sa bahay. Nag-worry ako sa iyo. Kaya heto, nag-decide akong sumuong sa malakas na ulan kasi ayaw kitang mapahamak.
Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari sa iyo na masama, sabi pa niya sa akin. Naantig naman ang puso ko sa mga sinabi niya, kaya hindi ko na napigilang maluha. Napansin naman agad yon ni Fernando at inalo niya ako. Pagkatapos noon ay ligtas akong nakauwi sa bahay habang doon ko na pinatulog si Fernando dahil sobrang lakas pa rin ng ulan noon. Samantala, kinagabihan habang nakikinig sa radyo ay narinig ko ang payo ng isang radio announcer na minsan lang tumibok ang puso. At samantalahin na ito kung wala namang kayong masasaktan. At ang sabi rin niya na kailanman ay huwag kang matakot na magmahal. Doon ako naliwanagan, Papa Dudut. At makalipas ang 5 araw ay isang desisyon na ang aking ginawa. Fernando, may sagot na ako doon sa pagmamahal mo sa akin. Panimula ko sa kanya. Anong sagot mo? Curious at nasasabik na tanong sa akin ni Fernando. Naisip ko kasi na panahon na para magmahal ako ulit. Tapos na ang pagluluksa ko sa pagkamatay ng asawa ko at napagtanto ko na hindi ko dapat pigilan ang sarili ko na mahalin ka. Kaya heto Fernando, buong pagmamalaki kong sasabihin sa iyo na mahal kita at handa kong maging kasintahan mo. Yun ang sabi ko sa kanya na labis niyang kinatuwa. Tatanggapin mo ba ako bilang kasintahan mo? Kahit na matanda na ako at uugod-ugod na. Agad namang sumagot siya sa akin ng oo. Mamahalin kita kahit sino ka pa. Kahit ano pa ang itsura mo, mamahalin kita sa panghabang buhay. Papa Dudut, December 19, 2019. Isang maulan na araw ay naging magkasintahan kami ni Fernando. Doon ko naramdaman na sobrang masaya pala sa pakiramdam na hindi mo pinipigilan ang sarili mo, Papa Dudut. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal itong relasyon namin pero alam kong matatapos din po ito sa oras na kunin ako ng Panginoon. Pero isa lang ang sigurado ako. Magtatapos ito ng masaya at hindi ko makakalimutan na sa huling biyahe ko ay may nagmahal sa akin na isang lalaking nagngangalang Fernando. Papa Dudut, sana po ay mabasa ninyo ang sulat ko at more power sa inyong programa. Sana tumagal pa ang inyong programa dahil marami kayong nabibigyan ng inspirasyon. Lubos na nagpapasalamat, Amelia.